Pinalatan nila yung nasa loob. Kinuha pa rin yung sapatos, oh. Nakaloko itong mga... May mga pasero pang, wawa na may mga pasero. Shit, yun. Ito may ice pick pa yung isa, oh. Shit! Uy, delikado yun. Itong nakadamit. Ay, nakaubad. Gusto mo yan. Papa, baka madami pa tayo dyan. Ayoko niyan. Pasan ba yung mga pulis? Ito, mukha na ito. May kutsilyo. Kaya, may napapaw ka na mag... Ayon po sa ulat, armado ang isa sa mga ito ng ice pick, nanutok at ang iba ay nanakot at nanghablot ng gamit ng mga pasahero. Ito po ay hindi simpleng kalokohan ng kabataan. Planado po ito. Planado nila kung sino ang aakyat sa jeep at sino ang magbabantay sa baba nito. Ito ay malinaw na paglabag sa batas at ahasang paglalagay sa panganib ng buhay ng kapwa. Lubos akong nababahala bilang ama, lingkod bayan at Pilipino na nagnanais lamang ng payapa at ligtas na lipunan. Isipin natin, paano kung ang biktima ay anak mo, asawa mo, magulang mo, isang ordinaryong Pilipino na kumakayod, sumasakay sa pampublikong sasakyan at umaasang makakauwi ng ligtas. Batid ko ay panahon na upang pag-usapan ang pagsagot sa mga tanong kung ano nga ba ang hangganan ng proteksyon ng batas sa mga kabataan kung sila mismo ay tahasang lumalabag dito at nagbibigay ng takot at pangamba sa mapayapang pamumuhay ng iba. Hanggang saan ang proteksyon ng batas sa kabataan kung sila mismo ang tahasang lumalabag dito? Hindi po natin sinasabing pabayaan ng ating mga kabataan. Hindi po natin sinasabing tanggalin ng malasakit. Pero malinaw, ang malasakit ay hindi dapat maging dahilan para mawala ang pananagutan. Ang sabi ng kapulisan ay na-rescue na nila ang mga batang nasa video. Sino ba dapat ang sinasagip sa mga ganitong pagkakataon? Ang mga biktima ng kriminalidad o ang mga salarin? Sa makatwid, kailangan natin balansehin ang malasakit at pananagutan. Palakasin natin ang mga programang pangkabataan, edukasyon, gabay, oportunidad. Ngunit kasabay nito, dapat malinaw, ang bawat aksyon ay may kaakibat na bunga. Dahil kung hindi tayo kikilos ngayon, baka dumating ang araw na mas huli na ang lahat. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Thank you. Majority Leader. Oh, by the way, where did that happen? Saan nangyari yun, Senator Badilla? Doon po napanood po natin kahapon sa Las Piñas po. Ito po ay naganap noong ika-2 ng Mayo po. Las Piñas. Okay. Senator Tulfo, Erwin Tulfo. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Ang aking pong programa ay gumawa ng follow-up story po hinggil yan. Hindi lang po yan, meron din pong incident sa lungsod ng Maynila. Ganon din po, yung mga batang sangkot po ay na-rescue na rin po, nadala na sa DSWD. Ang problema po, Ginoong Pangulo, siguro sa ating butihing senador, ay kailangan paigtingin po yung ikang law enforcement. Kailangan po yung police visibility natin para mababantayan ang ating mga kababayan. Pero ang mga naturang kabataan po na nakita po sa video, maging sa lungsod na Maynila, ay nasa pangangalaga na po ng DSWD at kinakausap na po ng DSWD ang mga magulang ng mga batang ito. Thank you, Ginoong Pangulo. All right. Majority Leader. At saka, Mr. President, may konting manifestation lang po, Mr. President. Hindi po, itong pangyayari, hindi lamang po dito sa Metro Manila, pati na rin sa Mindanao, pati na rin sa Visayas, mga kabataan ay medyo nagwawala ang iba. Siyempre, pag sinusurrender po natin sa DSWD, with due respect to my dear colleague, Senator Pangilinan, I know that law
was his baby. But I think maybe we have to revisit the law. Maybe we need to check it out again on how we can improve the law better. And we are ready and willing to support the good senator for any reviews that have to be made. I think that is a phenomenon, Mr. President, not only happening in the Philippines, it's happening all over the world. Yung mga kabataan, siguro sa social media use, ay masyado marami ng mga kabataan ngayon na naluluklok sa iba't ibang itong mga adventurism and kung ano-ano pa mga pinapasok nila.